Ito ang inyong Regional TV News. Oras na para sa mga balitang hatid ng GMA Regional TV mula sa Luzon. At kasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Pia. Arestado ang isang lalaki mula sa Vigan, Ilocos Sur dahil sa pananaksak sa sarili niyang ama. Sa Batangas City naman, nasa pool ng pick-up ang isang bata. Ang may balita hatid ni Denise Abante ng GMA Regional TV. Kita sa CCTV footage ang pagbaba mula sa sinasakyang tricycle ng mag-aamang nangangalakal sa Batangas City. Pumasok sila sa isang eskinita. Sa sunod na kuha ng CCTV, makikita ang paparating na pickup. Tiyempong lumabas din ang bata mula sa eskinita nang biglang nasapul ang bata ng sasakyan. Agad binuhat ng ama ang bata at isinakay sa naturang sasakyan. Yung po hindi po naman accident prone. Ngayon lang po ako nakarinig na meron doon na aksidente. Hindi pwede magbilisan ang mga sasakyan at talaga naman pong hindi talaga po yun nakakarinig pa ako na may report na yun doon po may aksidenteng nangyari. Inaalam pa ng barangay ang pagkakakilanlan ng driver ng nakabanggang pickup at ng mag-aama. Wala raw kasi silang natanggap na reklamo kaugnay sa insidente. Sa San Fernando, Camarines Sur, hulikam ang salpukan ng multipurpose vehicle at isang trailer truck. Sa lakas ng impact, halos mawasak ang unahan ng MPV. Isa ang patay. Sugatan naman ang 6 na iba pang sakay ng MPV. Nag-swerve to the left, directly going to the direction of the trailer truck. Based po doon sa dalagan kan sasakyan niya. Garo nagluluwas po doon garo na paidlip po itong driver. Ang mga sakay ng MPV hindi na raw magsasampa ng kaso sa driver ng truck. Nakuna ng CCTV ang sasakyang ito na huminto sa tapat ng barangay hall ng Lakyo sa Arayat, Pampanga. Mabilis na bumaba ang mga armadong lalaki at pinagbabaril ang loob ng barangay hall. Patay sa pamamaril ang barangay chairman na si Mel Lumbang. Sinubukang gumanti ng putok ng baril ang mga umano'y bodyguard ng biktima pero mabilis na nakatakas ang mga suspect. Kakausap ko po mismo yung provincial director ng Pampanga. Initially ay allegedly ito daw ay mga bodyguard ni Kapitan. Kaya aalamin din po natin yan, ma'am, kung ito ba kailangan natin ma-identify itong nakita natin sa footage na 3 armadong lalaki na pumutok din po. At kailangan nating malaman at kailangan din natin makuha yung mga baril na kanilang ginamit. At titignan natin kung sila ba ay otorisade. Ikaw nga, meron silang mga permit to own and use possess firearms as well as permit to carry firearms outside their residence. Sa record ng PNP, dating miyembro ng New People's Army si Lumbang at nakulong noon dahil sa kasong murder at frustrated murder. 2022 nang makalaya siya, kumandidato at nanalo sa eleksyon. Natin dinidiscount yung possibility na ito ang pagpatay sa kanya ay may kinalaman sa kanyang trabaho bilang barangay captain at yung dati niyang background ay inaalam din natin. At siyempre, kung ito ba ay may kinalaman doon sa sinasabi nilang usap-usapan na may planong tumakbo dito sa darating na eleksyon sa 2025 bilang Vice Mayor itong si Barangay Captain Lumbang. Dito po, parang ang politika talagang mabigat po tuwing sasapit po ang election period. Ganyan po ang nangyayari dito sa bayan po namin. Hindi lang ako, anak, tsaka mami ko na nagdadalamhati ngayon, kundi buong barangay. Tinutugis ng pulisya ang mga suspect. Bumuo na rin ang Special Investigation Task Group Lumbang ang PNP upang tumutok sa kaso. Sa kulungan ang bagsak ng 42 anyos na lalaki matapos saksakin ang kanyang sariling ama sa Vigan City. Sa investigasyon ng pulisya, nakainom ang suspect ng puntahan ang bahay ng kanyang mga magulang para humingi ng pera na pambayad daw niya sa kuryente. As per doon sa father, hindi niya binigyan kasi parang ipang-iinom lang kaya hindi binigyan. Dinala sa ospital ang biktima na nagtamo ng saksak sa kanang kamay. Ayon sa otoridad, desidido ang magulang ng suspect na sampahan ng kaso ang kanilang anak. Denise Abante ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.